siya deterrent sa heinous crimes. Bakit? Ang totoong deterrent, ang totoong katatakutan ng isang gumagawa o nag-iisip ng krimen ay yung kasiguruhan na maaaresto siya, mapoprosecute siya, at kung mapatunayan guilty siya, mapaparusahan. Huwag kang masyadong halata, Senator Risa Hontiveros. Mga kababayan, bantay ho kayo sa mga opisyal ng pamahalaan na kokontra sa panukala. Nitong si Senator Bato de la Rosa, nagawaran ng parusang bitay yung mga opisyal ng pamahalaan na magnanakaw sa kaban ng sambayanan. At dito rin ho sa video na to, interview ho nitong si Congressman Toby Chanco. Nako, sinagot ho niya itong aso ni Zaldico, yang si Garbin, ha? Kasi binanatan ho itong si Congressman Zaldico dun sa isa niyang interview. Binanatan ho niya kesyo linisan daw ho muna daw nitong si Congressman Toby Chanco ang kanyang bakuran bago niya banatan itong si Congressman Zaldico. Ang problema dito, hindi naman appropriation chairperson to eh. Nung nakalipas na 3 taon, ang issue dito, nasa na si Zaldico, pauwiin siya dito sa Pilipinas. Pero bago ulit ng yan, sa like at sa subscribe, masaya na ho tayo dyan sa mga gusto sumali sa ating community. Yung join button, nandiyan lang ho sa baba. Ayun na nga mga kababayan, umpisahan natin ang ating talakayan dito kay Senator Risa Hontiveros. Pakunggan ho natin ang kanyang mga punto de vista kaugnay dyan sa panukalang penalty sa mga kurakot sa pamahalaan. Kesyo hindi daw gagana yan. Pakinggan ho natin ito mga kababayan. Yung death penalty ay cruel, inhuman, and degrading punishment. Yan ay anti-poor. At kahit sa most basic level, Meron bang poor na magnanakaw? Meron bang poor na nananalo sa politiko? Ang sinabi ni Senator Bato de la Rosa, yung plunder, meron bang nagnakaw ng 50 million pesos tapos tatawagin natin siyang poor? Senator Risa naman, huwag mo kaming bulahin. Masyado ko kayo na paghahalata. Bakit? Takot ho ba kayo sa parusang bitay sa mga kurakot? Kurakot ho ba kayo, Senator Risa? Pambihira ka, oo. Tuloy. hindi siya deterrent sa heinous crimes. Bakit? Ang totoong deterrent, ang totoong katatakutan ng isang gumagawa o nag-iisip ng krimen ay yung kasiguruhan na maaaresto siya, mapoprosecute siya, at kung mapatunayan guilty siya, mapaparusahan. Yun, ang parusa ho, sa korte, tapos pupunta ho yan sa Court of Appeals, tapos pupunta yan sa kung anong korte man yan, hanggang po umabot ng Korte Suprema, tapos maaabsuelto sila. Ganon yun. Senator Risa, yaang mga palusod nyo na yan na anti-poor. Anti-poor, 50 million, ahit anti-poor? O hindi, babaan natin kasi 50 million, masyado ng maraming nanakaw yan eh. Diba, yung tipong 50,000 lang, plunder na kagad, parusang bitay na. Saka yung sinasabi mo na yung parusang bitay hindi epektibo. Bakit ginagawa na Singapore? Bakit ginagawa ng ibang mga bansa? At dito, hindi plunder yung ginugurgur nila. Ginugurgur nila yung mga nagpapasok ng illegal na droga sa bansa nila. Bakit yon? Bakit ang Pilipino ayaw nilang pumasok dyan sa mga bansa na yan na meron daladalang kargamento? Bakit? Kasi alam nila magugurgur sila. Ganun ho yun, Senator Risa. Ngayon, tanungin ho natin ang ating mga kababayan dito sa PH Update. Sang-ayon ho ba kayo sa panukalan itong si Senator Bato de la Rosa na patawan ng parusang bitay yung mga magnanakaw na politiko? Marami ka bang kaibigan na magnanakaw, Senator Risa? Kaya ayaw mo ng panukalan ni Senator Bato de la Rosa? Ang kapal ng mukha mo, madam. Dito pa nga sa mga flood control projects, dito pa nga sa infra-corruption, ang tagal-tagal nang walang nananagot, di ba? Oo. Wala. Kasi walang nananagot. Una sa lahat, pinahintulutan na sistema na walang mananagot. Kaya nga ang ating dito dapat palitan natin na sistema. 'Di ba? Bakit walang nananagot? Kasi mga politiko alam nila na makakalusot sila. Alam nila may kasabwat sila. Paano sila mananagot? In the first place, kailangan pa ba may panagutin? Yun ang tanong doon, kailangan ba meron pang managot? Dapat una pa lang, dapat hindi na mangyari ang pagnanakaw na yan. Kung alam nila na mayroong parusang bitay na naghihintay sa kanila, ito naman si Senator Risa Hontiveros. Akala ko kasi itong ali na to, pagka binuka niya, bunganga niya, siya na lang nakakaintindi sa mga rason. Siya na lang mahusay. Kasing inaaresto, pinoprosecute, pinarurusahan kung ma-find na guilty. Doon tayo magseryoso. Hindi, kasi ang may panukala si Senator Bato. Pero kung ang may panukala niyan, yung mga kaalyado nyo, pabor na pabor kayo dyan. Pero dahil ang idea galing kay Senator Bato de la Rosa, kailangan kontrahin yan. Tama, mali? Yun. Senator Risa Hontiveros, tigilan nyo nga ho yan.
Masyado ko kayong napaghahalata. Dalawang bagay lang yan. Meron ho ba kayong kaibigang mga kurakot sa pamahalaan o talagang kesyo ano yan, hindi gumagana yaang ano na yan, yaang death penalty na yan. Pero tayo tatanungin dito mga kababayan, hindi lang ho sa corrupt na mga pati sa illegal na droga. Isali na yan. Yung mga nagpapasok ng illegal na droga sa Pilipinas, yung mga kartel, yung mga sindikato, isama ho lahat yan. Basta pagka ikaw, nahuli ka, kasi iniisip po nila dito, wala kasing bitay. Di ba? Pag nagpasok ka ng kargamento, kung ano mang ginawa mo sa Pilipinas, okay lang, makukulong lang naman ako, tapos papa-amnesty na lang ako. O magpapakabait na lang ako sa looban. Importante, buhay ako kung sakaling mahuli ako. Yun lang naman yun mga kababayan eh. Yun lang naman ang kaya lang naman napakaraming kurakot sa ating pamahalaan eh dahil diyan sa ano na yan eh, diyan sa sistema na alam naman nila na malulusutan nila basta may pera ka at may impluwensya ka, sigurado lusot ka. Tingnan niyo ho yung yung Napoles. 'Di ba? Wag nyo naman nung sabihin na yung ibang mga senador na ano dyan. Sige, pagpalagay natin yung iba inosente. Anak ng tokwa, para masali ka sa listahan ni Napoles, hindi naman basta-basta ika nga mapapasali ka dyan na wala kang ginawang kabalbalan. Ngayon kung napasali ka, tapos olo pa siya din, nakulong ka, tapos nakalaya ka, dapat magtanong-tanong na ho tayo. Diba? Ano ho ba ang naging dulo niyan kung bakit nangyari yung issue na yan kay Napoles? Kasi alam naman nila na hindi sila magugurgur. Tapos alam nila na medyo hintay lang sila ng konti, makakalaya sila. Pero ang ating sigurado dito, yung panukala ni Senator Bato de la Rosa na ligwakin, gurgurin yung mga magnanakaw na opisyal ng pamahalaan, yun talaga ang pinaka-the best na approach yan. Kapag tuloy-tuloy natin ginawa yun, whether contractor yan, DPWH person yan, o legislator yan, yan ang magiging epektibo. Ang bobo mo, madam. Ako, madalang lang ako magsalita ng masamang salita rito, Risa. Ang bobo nyo ho. Alam ko namang walang bobong tao. Lahat tayo may kanya-kanya tayong galing at katalinuhan sa iba't ibang aspeto ng buhay. Hindi ka nga pagka sa isang bagay, ganito ka, ganyan ka. Pero dyan sa trabaho nyo, pagiging mambabatas, napaka-bobo nyo ho. Tapos kayo ang magiging standard bearer ng mga pinklawan at dilawan sa 2020. Good luck na lang sa inyo. Presidente nyo, sabaw-sabaw ang utak. Deterrent sa plunder na yan. At hindi yung... Sakit ng ulo ko. Real to, kahit ng biro. Masakit ang ulo ko ngayon eh. Hindi ko alam bakit. Nakita ko lang pagmumukha ni Risa, sumakit ulo ko. Death penalty. Ayun na nga mga kababayan, lipat po tayo dito kay Bangag. Anak ng toko. Ito si Bangag oh. Ano na naman ba itong kabalbalan na interview na to, Marcos Jr.? Pakinggan nga natin. Teary-eyed. I'm sorry? You're teary-eyed? Are you teary-eyed? Yes, because I'm very upset. Very upset. Paul Brat. I'm very upset. Upset ako, presidente ako. Kasi weak ako, kaya upset ako. Sarap mong ibalik sa mattress ni Imelda, anak ng tokwa. Presidente ka, tapos because you're very upset, ano gagawin mo? No, because I see people having a hard time. Taulo. And Parang ba't ka umiiyak? Hindi namin kailangan ng presidenteng iyakin. Sarap mong ibalik sa mattress ni Imelda. Ang tokwa. Why teary-eye? Because I'm very upset. Upset ka, iyak ka? Ang tokwa. Kung upset ka, manibak ka. Ika nga, salansanin mo yung mga dapat salansanin. Hindi yung iiyak ka. Ako nanay mo, ako si Imelda, iuumpog ko sa iyong mic na yan. Visit ka, hawak mo kung ako si Imelda, hindi naman ako si Imelda. Iuumpog ko siya sa mic na yan. Kung ako tatay nito, halimbawa, hindi, ako na lang si Marcos Sr. Tapos, buhay pa ako. Anong upset? Hawak mo ang pinakamataas na pwesto sa pamahalaan. Hawak mo DOJ. Hawak mo NBI. Hawak mo lahat, tapos upset ka? and they don't deserve it. Mabuti ba kung masamang tao yan? Dapat parusahan. Hindi naman eh. Walang ginawa yan kundi magtrabaho. Kasi nga, weak leader ka. Para kang sinto-sinto, umiiyak ka. Anak ng tokwa, hawak mo pinakamataas na pwesto sa pamahalaan.
Nagagarabyado ang mga Pilipino. Ano gagawin mo? Iiyak ka. Laki mong tanga. Buwisit na yan. Kakagigil ka. Iiyak-iyak ka. Ano magagawa ng mga crocodile tears mo? Kundi mahalin ang pamilya. Mahalin ang pamilya. Ba't mo paparusahan? Ba't mo paparusahan? Pinagmalaki po mo pa nga yung 5,500 flood control tapos paparusahan? Langya ka. Sinuloko mo na naman kami. Sabay-sabay tayong babakon muli. Magkaisa. Ganyan na ganyan yan. Huwag ko kayo magpabola. Anak ng toka, kabisado ko nakarakas ng mama na yan. Para magpayamang ka? Ano ba yaman ka? That makes no sense to me. Makes no sense to me. Alam mo, ginagawa mo, paiyak-iyak ka sa interview, yan ang hindi nagme-make sense sa sambayan ng Pilipino. Buisit ka. Hindi nagme-make sense sa amin yan. Kung ako si Marcos Sr., nakita ko ganito yung pinalaki ko. Anak ng tokwa, yung mic na yan, isusungal-ngal ko sa bibig mo yan. Mag-resign ka na, buisit ka. Ibigay mo na yung pesto na yan kung kanino mo pwedeng ibigay. Iiyak-iyak ka sa interview? Bakit? Dahil lumubog ang Pilipino? Sino bang may hawak sa executive? Hindi, yun. Halimbawa ko yun bilang anak niya. Halimbawa ako anak ko yung mama na yan, ha? Hindi ko sinasabing gagawin ko sa presidente yon bilang PHFT. Halimbawa ako, anak ko, presidente. Tapos ganyan na sinasabi sa media. Anak ng tokwa, baba ka. Tigilan mo yan. Lahat ng equipment dyan, babasagin ko lahat yan. Lahat ng salamin na nandyan, babasagin ko. Kung ako tatay niyan, anak ng tokwa. Tapos usapan. Ay, hindi pwede. PSG magsilabas kayo, pati pag bowling ko kayo, mga walang yakin. Kung anak ko siya. Kaso hindi naman nga, kaya hindi ko gagawin yan. Nakakainit ng ulo. Hawak mo, presidente ka. Pinakamataas na pwesto sa Pilipinas. Hawak mo, presidente ka. Hawak mo, DOJ, NBI, ano pa, PNP. Tapos lumubog ang Pilipino, iiyak-iyak ka kasi hindi nila deserve. Julol! Kung ako anak ko yan, lahat ng nakikita nyong gamit dyan, buwawasakin ko lahat yan. Iiyak-iyak. Anong iiyak-iyak? Umalis ka dyan sa pwesto mong yan kung iiyak-iyak ka. Ang presidente, hindi yan para sa mga iyakin. Si Tatay Digong umiiyak siya pagka yung mga batang may sakit kasi hindi niya alam kung bakit napunta sa kanila yung sakit na yon. Yung mga may cancer na bata. 'Di ba? Yung iniiyakan ni Tatay Digong kasi yun wala siyang magagawa. Mahirap yung cancer yun. Pero ikaw, Brad, presidente ka. Flood control, DPWH, may magagawa ka. Kaya dapat magalit ka, manibak ka. Isit ka. Iniiyakan ni Tatay Digong yung mga bata nasa children's hospital, di ba? Yung mga may taning na yung buhay. Iniiyakan niya kasi bakit hindi nila deserve to, kabata-bata pa nila. Ganyan na nangyari sa kanila. Anong iniiyak niya? Iniiyak niya dahil wala siyang magagawa. Pero dyan mo ilagay si Tatay Digong dyan sa sitwasyon na to. DPWH, anak ng tokwa, si Baklahat yan. Kulong yung mga yan. Pero ikaw, anong ginagawa mo? Nagga-grandstanding ka sa kakaiyak mo? Bakit? Ang problema, pinahintulutan mo. Paano? Ano ibig natin sabihin pagka hindi pinahintulutan niya? Hindi niya sinawata, hindi niya binantayan, hindi niya, anak ng tokwa, lahat na lang rini-report mo, rini-report nila sa'yo, sinasali mo sa zona mo. Sarap mong ibalik sa matris ni Imelda. Anak ng tokwa, ganito presidente natin. Sakit mo sa bangs, Brad. Iiyak ka, ako, iiyak ka. Umalis ka dyan kung iyakin ka, buwisik ka. Hindi mo alam yung trabaho mo. Di ka talaga marunong magpresidente. Dito na ho tayo kay Toby Chanko. Oy, Toby Chanko, isa ka pa. Pagsabihan mo yung amo mong yan, walang yan. Buti ka pa, hindi ka umiyak siya, iyakin siya, ha? Lang yung Marcos Jr. to. Walang yung Marcos Jr. to. Kung nakikita ka lang ni Marcos Sr., sa tingin ko, kung buhay si Marcos Sr., binatukan ka na habang nakatalikod ka. Sa tingin ko, ha? Sa tingin ko, sa bagay, ano sasabihin ng ama mo sa'yo? Sasabihin niya, ano bang alam mo? Alam mo lang naman magparty, kaya ngayon iyak-iyak ka. Di ba sinabi ng ama mo sa'yo yon? Nung gusto mong saktan ang sambayan ng Pilipino ng mga sumusugod sa Malacanang noong kinano kayo na people power kayo, di ba? Gusto mo saktan ng mga Pilipino, di ba? Ano sabi ni nakatatay mo? Anong alam mo sa pakikipaglaban? Wala ka namang ginawa kung hindi mag-party at mag-disco.
Ang kalaban mo doon, hoy, sambayan ng Pilipino sumusugod sa inyo. Kaya tayo mga kababayan, naniniwala tayo dun sa nabalitaan natin na itong pamilya na to, wala hong ninasang mabuti sa Pilipino to. Galit ho sa Pilipino to dun sa ginawa ng sambay ng Pilipino noong 1987 sa kanila, noong 1988. Nung pinipol power ho sila. Kaya ngayon, lahat ng pagka-close door, nagpapalakpakan yung mga yan. Ayan, yan mga nakalubog na yan, sila. Sila yung mga nag-people's power sa atin noong 1988. Yeah, kakalungkot tong isipin na meron tayong ganitong klaseng presidente. Sige, umiyak ka panahon ng gera. Hindi ka nga pwede kasi kailangan magpakita na matatag ka eh. Yung mga inosente na pero dito, flood control may magagawa ka, ba't ka iiyak? Anak ng to ko, papakita ko sa inyo paano ko tatrabahuin itong mga congressman na to, mga nag-insert sa mga budget na yan, mga DE secret. Sasalansanin ko lahat yan. Ipapakita ko sa inyo na hindi ako sali dyan. Ikaw, anong ginagawa mo? Nag-iikot-ikot ka. Shit ka. Ito, Toby Chanko. Good to see you again. Yes, sir. Good afternoon. Sir, we're talking lang about kasi kahapon yung medyo heated debate ninyo sa Congress. Of course, had to do with conflict of interest eh. I mean, at least in general, it's an issue of conflict of interest. Who should be brought up before Congress and made to testify Nawala. and gano'n, di ba? In a way, you might say it's conflict of interest. Sir, can you hear us? Yeah, now I can hear you. Yes, sir. Now, we were talking kanina lang about yung listahan ng Philippine Star na at least 5 vice chairmen in the subcommittee on public works are contractors. And I checked the website ng Committee on Public Works. Ito nga, si Arbison, Beltran, Loria, Pancho, and Gonzales. Of course, without imputing any malice, they are contractors. So, ang discussion namin kanina, at least in part, was is that is there a guarantee that they will inhibit themselves from this Or- investigation? Or How do we make them And inhibit? how do you make them inhibit themselves? Nasa rules naman namin yun, you have to inhibit. Pero it's not only that. Wala talagang pupuntahan tong investigasyon na to. Lokohan lang investigasyon sa House. That is very, very clear. Yes, sir. I also get what you mean, na if you can't get them to testify under oath anyway as a resource person, wala Yes. rin pupuntahan. I think that was your major point yesterday. Yes. But I was also wondering what it says in your rules, in the House rules. Can, for example, a congressman, a colleague, be forced or mandated to testify under oath, or is that part of tradition na you can't? Tradition lang, Ed. Walang eksaktong nakasulat Nothing na on hindi paper. pwede. So technically, pwedeng ipilit. Pwede ipilit, pero hindi natin dapat ipilit na kami yung mag-imbestiga. Yun lang ang sinasabi Yes, sir. ko, di ba? Pabayaan na lang yung independent commission. Well, sir, kasi the other question, Sen Saldico, Sen Toby Chang, Kong Toby, kung kayo mismo dyan sa House of Representative, hindi nyo kayang paharapin niya ang si Zaldico, ano yung independent body na mag-iimbestiga dyan, independent commission? Kabalbalan yan, di nila kaya si Zaldico. Kung kayo na mismo dyan sa House of Representative, kung sa Senado hindi siya mapapaharap, hindi siya mapagpapaliwanag, huwag na ho tayong umasa. Lahat ng to ay smoke screen lang sa malaking bagay na nangyayari behind the scene. there is that an independent commission, would that have the force of law requiring, for example, appearance before the commission and statements made under oath? Kasi it's only a creation of the executive. How does that work? And then you can forward it to the investigating agencies, di ba? At least talagang may arm's length, walang involvement yung Congress kasi nga hindi ba nila matanggap na hindi ko alam kung namanhid na kami o nakasama kami sa pinagdududahan ng tao tapos kami yung mag-iimbestiga sa sarili namin. Ano ba 'yon? Yes, sir. But Hindi ba? Manhid na ba kami? yeah. So Hindi ba namin na alam yung sentimiento ng tao?
Kong, one of the problems we're having right now is everyone starting to finger point, right? So, for example, all of the congressmen we've spoken to have said, "Oh no, it's DPWH lang yan. They're the ones who put in all these ghost projects." And then right now there's a proposal it was scrapped, pero earlier there was an idea to send back the 2026 NEP to DBM kasi daw ngayon pa lang there are a lot of questionable items already and red flags and so on and so forth. What did you think about that? Okay, number one, I mean, it's so obvious. It's part of the plan to change the narrative. Kasi, di ba, noong SONA, ang sabi ng presidente, mahiya kayo, ibig sabihin referring to us. So they're doing everything. Hindi naman tayo pinanganak lang kahapon. Alam naman natin, ginagawa ang lahat para mailayo sa Kongreso yung issue. Di ba? Kaya kung sino-sino yung itinuturo nila na sinong may kasalanan. Ang very simple dito is sabihin nila, doon lang sa DPWH. Di ba doon sa pinakita ni Mayor Magalong, pinakita naman niya, totoong meron yung contractor, totoong sinabi niya na meron yung contractor, nakita, sinabi niya, supposed to be may SOP sa DPWH, at supposed to be may 20% sa Committee on Appropriations. Ito is logical na kung sino yung may pinakamalaking nakuha, yun ang una mong gustong tukuyin. Balik na rin natin yung sitwasyon. Kung sinabi nila na yung DPWH lang, for example, ang pinakamalaking nakuha, I'm sure, talagang bubugbugin nila yung DPWH. Pero nung sinabi ni Mayor Magalong na 20% ay doon sa Committee on Appropriations, ayaw nilang patawag si Mayor Magalong. Tsaka it's so ironic, di ba? Sila yung naghabon, "Oy, pumunta ka dito. Dito mo sabihin." O, nung nagsabi naman yung tao, "Hindi, tsaka na." Bakit ganon? Tinawag pa nga ni Mayor Magalong, I'll just rephrase it, may ginamit siyang term, sinabi niya, lokohan, di ba? Dati, ang tatapang nila. Pag tinawag mo lokohan yung TRICOM, bukas papatawag ka na, papakontempt ka. Di ba? Papasorry ka. Pipilitin kang mag-sorry ni Benny Abante, di ba? Tama yun, di ba? Ganun ang trip nila dyan eh. Pagka medyo nagsalita ka ng masama sa committee, papatawag ka. Ngayon, pagka hindi ka nanghingi ng paumanin sa committee, yun, wala na. Hindi na gamitin yung tapang ngayon. Sir, the other... Ami Pamindon is already, I think. Ami, are you there? Nakikinig muna ako sa inyo, na-late ako. Pasingit lang ng sir. You also mentioned na merong 13 billion plus na allocation particularly for Zaldico, tapos meron pang additional 2 plus or 2.2 plus for his party list, and another 2 billion for the party list of, I think, his daughter or his other relative, totaling 17 billion. So obviously the primary person to ask would be Congressman Zaldico. But he's not diba? there. He hasn't been there for Yung sinabi kong statement na yun was a follow-up, was a manifestation in connection doon sa tanong ni Congressman Erice. Tinanong niya si Secretary Bonoan, alam niyo ba yung mga insertions? Yes, sir. Okay? Sabi ni Secretary Bonoan, hindi. Pag lumabas yung BICAM, doon lang namin makikita na dadagdagan kami o kung anong mga proyekto namin nabawasan. Hindi naman kami tinatanong. So sinabi ko lang, based doon sa BICAM, ang insertion under the name of Congressman Zaldico is 13,803,693. Under Ako Bicol is 2,295,000,000. Under BHW is 2,064,000,000. Yun ang sinasabi ko. Kasi pag nagkaroon ng amendments, gawin natin ng maliwanag na halimbawa. No? Lahat kaming congressman, magre-request kami doon sa BICAM na kung pwede, madagdag to, madagdag yan. Okay? So for example, ako, nag-request ako, sulat ako siyempre sa speaker through the chairman of Committee on Appropriations, chairman. Pag na-grant yung request ko, it's going to be, ang requestor or ang proponent of this additional is Congressman Toby Tiangco at napunta sa district ng Navotas.
Okay. Ang sinasabi ko dito doon sa 13,803,693,000, napunta siya sa iba't ibang distrito na hindi naman request ng congressman doon sa distrito na yon. Yun ang sinasabi ko. Tapos, kung na naman sa dalawang party list, ang pagkaalam ko, I could be wrong, alam ko ang infra na pinagbibigyan sila is about 100 to 150 million. O bakit naman itong dalawang to, pinagpahala sila, tig 2 billion? Yan lang ang sinasabi ko, di ba? Is it Ang congressman, linawin ko lang yung proseso, ha? Yung bang insertion, puro lang sa BICAM, hindi ba meron din Yes, sa during small the, committee yun na nga, meron. yung small committee, eh. Yes. Meron din sa small committee. Oo. Meron din Tapos yun, hanggang ngayon, hindi nyo pa nakukuha, congressman, yung minutes, wala yun yung yung records. Wala na yun. I mean, wala. Walang binibigay. So, wala, di ba? Sa paano yung sa BICAM, may balak ba kayong hingin din yun? At least on At least the yung sa house BICAM contingent. kasi, yung sa BICAM may makikita mo may plus minus. At itong sinasabi ko na 13 billion, ito yung mga insertion sa BICAM. So ito yung mga insertion sa BICAM, di ba? At least yung BICAM may records, di ba? Kung sakasakali, congressman, na you're conducting your own, the House is conducting its own investigation. Kung may makita diyang anomalya, halimbawa large-scale corruption that will warrant a plunder case, pwede bang masuspindi yung membro nyo? Because of that? Ang unang-unang tanong dyan, ilalabas ba nila? Ang gagawin nila dyan, yung kalaban nila, yung napapalabas nilang, di ba? Tapos yung kakampi nila, siyempre, pagtatakpan nila, obvious naman yan. Correct. Alam mo, ang problema, kaya nagagalit yung tao, gusto nilang gawin tanga yung tao, matalino yung tao, people can see through it, di ba? Let us stop all of this. Yun na nga, nagagalit na nga ngayon ng tao. Halimbawa, may ganun ng Kasi public nagagalit yung pressure. tao, Ami, dahil alam Pwede bang nila... tanggalin yung ano? What? Sorry. Go ahead. Pwede bang masuspinde o ma-expel yung membro nyo kung gano'ng merong malakas na ebidensya, mukhang involved ka dyan sa kalokohan na yan. Meron bang ganon? Hindi nga lalabas yung malakas na ebidensya eh. Why are we trying to fool ourselves na lalabas yung malakas na ebidensya? with the insertions, Congressman, one of the things I was Sakit sa ulo nitong si ano to ni Tambi, yang si Toby Tiangco. Napakalaking tinik sa lalamunan niya. Ngayon, yung binabatong issue sa kanya kaysa gusto daw niya maging Speaker of the House. Hindi, nag-umpisa lahat yan noong natalo yung mga taga-alyansa. Tapos si Tambi, sinisiyang si ano, yan si Toby Tiangco. told was, at least sa mga congressmen that we've interviewed, some of them would say, well, na-insert yan under my district, but I know nothing about it. I'll give you a specific example. Si Congressman Arnan Panaligan, whom I spoke to immediately after Senator Ping Lacson's privileged speech, nandun siya sa slides ni Senator Lacson. We spoke to him right after, and he says, yeah, may insertion sa district niya, but he knew nothing about it, and it's possible somebody inserted it just like that under his name. Is that at all possible? That's exactly what I am saying. Okay, hanapin ko lang yung file ko ha. That's exactly what I'm saying. Dito sa 13 billion ni Saldico, may insertion dito na punta sa distrito niya. And I spoke to him, sabi niya hindi siya yung nag-request niyan. Oh. So that's exactly what I'm saying. Yan yung eksaktong sinasabi ko. So it is believable that other congressmen would not have asked for that. Hindi sila humingi nun, napasok lang sa district nila. Ang sinasabi ko nga, pag hindi namin at binigay, ang lalabas na proponent ay or requestor ay kami. Dito sa sinasabi ko na 13 billion, ang requestor is Saldico. So yan nga yung sinasabi ko, 'di ba? Okay. So, nasa na si Okay. Mr. Saldico? Dito bibigay Nako. ko ha. Nasaan na ho itong si Mayor Congressman Saldi? Wala, nasa Amerika. 90/60 ang Kay Congressman distrito ni Congressman Panaligan. Dito out of 13 billion, wait. Okay, hinahanap ko eh.
Sige, go ahead. I'm listening while I'm looking for it. we have news today that si Congressman Ko is in the US for medical. That's according to confirmed na. Princess Confirmed, Abante. parang hindi pa yata confirmed na yan. That's according to the spokesman of Congress, si Princess Abante. Si Princess Abante, who's the official spokesperson of the House Prosecution Panel, she said Congressman Zaldi Ko is in the US for medical reasons. And we know at this point that he has not attended any sessions Magmula since the 20th Congress Opening. started. Ito, Ami. Ito, Yeah. Yung insertion ni Saldico doon sa district ni Congressman Panaligan is 3,105,759. Okay, so 3.2 Hindi niya hiling billion. ito. Tapos doon sa isang dito, doon sa Mindoro, 3.2 billion. Na hindi pa Confirm na hiningi. hindi siya humingi. Ma-determine ba natin na confirm ngayon na hindi siya humingi? Okay, number one, doon nga sa records mismo ng Congress, hindi siya yung proponent. Okay. So obvious na hindi siya humingi. Then when I asked him, I saw him in the hearing. Sabi niya, hindi ko alam yan. So Pero ito pag yung ganun, part- di ba siya magrereklamo? Di ba siya nagreklamo man lang na, bakit nagkaroon ng ganyan? Baka ako masisi dyan. Alam mo naman, people just want peace, di ba? They don't want to get into all of this gulo. Sir, so what you're saying is that some congressmen are unwitting beneficiaries of these insertions. Yes. The problem is we don't know who's Sino telling the kikinabang? truth. Yeah. Yes, sir. What motive would anybody have to insert? Sino yung makikinabang? Would the district engineers? What do you think? Hindi naman kaya gawin to ng district engineer, di ba? Wala nga they do not participate in the BICAM, so how can they insert during the BICAM? Oo. Kasabay kami yun. They do not participate in the BICAM, they do not participate in the small committee, so how can DPWH insert during these meetings? Yeah. Okay, Congressman, I'm so sorry. We are running out of time, but I need to ask. No problem. I need to ask you one last question, which is in Navotas, some commentaries have also cropped up about your potential connections to the contractors, Top Notch, as well as St. Timothy. Apparently, St. Timothy also has projects in your area, pati na yung Top Notch. What do you know about this? Ate, buti tinanong mo yan, no? Unang-una, hindi ako nagtatanong sa mga I don't ask my district engineers kung sino nanalo sa bidding. This is the first time I've asked a district engineer nung lumabas yung 15 pangalan. This is the first time I've asked any of my district engineers kung sino yung mga Ayun na nga mga kababayan, hanggang doon lang ho yung interview nitong si Congressman Toby Chanco. As always, maraming salamat ho sa pag-support sa PH Update. Mag-ingat ho kayo lahat. Mahal natin Pilipinas.